What's up mga ka-sports? Let's get ready to rumble! Nandito na naman tayo para sa isang makabuluhang kwentong basketball dito lang sa IMAX Sports. Kobe! Ito lang naman ang sinisigaw ng bawat basketball fan kapag nagsushoot ng papel na hinugis bola sa basurahan. Impluwensya at inspirasyon ang iniwan sa atin ng namayapang Kobe Bryant. Isa sa mga pinakamahusay na manlalarong tumapak sa loob ng basketball court sa buong history ng sport na ito. Kilala rin siya sa tawag na Black Mamba, palayaw na si Kobe din mismo ang nagbigay sa kanyang sarili para ihiwalay ang kanyang profesional na personalidad sa loob ng basketball court sa kanyang personal na buhay. Si Kobe din ang nagsimula ng tinawag na Mamba Mentality, isang konsepto ng araw-araw na dedikasyon sa pagiging mas mahusay kaysa kahapon sa kung anuman ang ginagawa mo. Ito ang ipinakita niya sa buong basketball career kung saan ang pagiging basketball superstar niya ay hindi naging dahilan para tumigil sa pagiging pinakamaagang player sa loob ng gym at ng basketball court. Ito ang babalikan natin sa video na ito mga ka-sports, ang basketball career ng late Kobe Bryant at ang kanyang Mamba Mentality. Ito naman ang mga tanong natin para sa video na ito. Gaano nga ba kahusay si Kobe Bryant nung siya ay naglalaro pa sa NBA? Gaano nga ba ka-effective ang Mamba Mentality? At siya nga ba ang greatest of all time na tinatawag ng iba? Bago natin sagutin yan, mag-subscribe muna sa aming channel at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga makabuluhang kwentong sports dito lang sa IMAX Sports. Share nyo na rin! Si Kobe Bean Bryant ay ipinanganak sa Philadelphia at nanirahan din sa Italy sa kanyang kabataan dahil sa trabaho ng kanyang ama bilang basketball player sa ibang bansa. Ang ama ni Kobe Bryant ay si Joe Bryant, isang dating NBA player na may palayaw na Jelly Bean, kung saan din galing ang Bean sa pangalan ni Kobe. Hindi naging madali para kay Kobe ang maging dayuhan sa ibang lugar, ngunit sa murang edad pa lamang ay ipinakita na niya ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Ang basketball court ang naging safe space ng barang Kobe at dito rin niya tinuturuan ng leksyon ang sino mang sumusubok na kutsain ang pagiging iba niya. Kasama na ang impluwensya ng ama ay talagang nahilig si Kobe sa basketball. Kapag hindi siya naglalaro nito ay nanunood naman siya ng NBA sa VHS. O para sa mga tito, alam na alam nyo kung ano yon. Kasabay ang pagnanasa na maging isang NBA player din, bumalik sila ng kanyang pamilya sa USA sa kanyang teenage years at dito nagsimulang gumawa ng ingay ang kanyang pangalan sa high school basketball. Talagang halos naging obsessed si Kobe sa paghasa ng basketball skills niya. Sa kanyang senior year ng paglalaro para sa Lower Merion High School ay nilaro ni Kobe ang lahat ng posisyon sa loob ng court para pangunahan ang pagkuha nito ng una nitong state championship. Nagdala lang naman ng per game averages na 30.8 points, 12 rebounds, 6.5 assists, 4 steals at 3.8 blocks ang high school na Black Mamba sa taong ito. At dahil dyan ay tinanghal siyang Naismith High School Player of the Year at isa ding McDonald's All-American. Dahil sa matagumpay na high school playing years ni Kobe ay pinag-aagawan siya bilang top recruit ng mga college basketball programs. Ngunit ginulat ni Kobe ang lahat nang siya ay magpa-press con para sabihin na hindi na siya maglalaro ng college basketball at lalahok na sa NBA draft para sa taong 1996. Talagang mahusay si Kobe bilang high school player at maraming na-impress sa mga performances niya sa loob ng court. Ngunit marami pa ding NBA teams noong panahon na yon ang mas pumapabor sa pagda-draft ng mga players na nakita nilang maglaro sa college basketball dahil sa tingin nila ay masyadong mataas ang risk sa pagkuha ng mga players mula high school diretso sa NBA. Sa kabila nito ay kumpiyansa si Kobe sa kanyang sarili at talagang ipinakita niya ito sa mga NBA teams sa pamamagitan ng mga pre-draft workouts na dinaluhan niya. Na-impress ni Kobe ang noon ay general manager ng Los Angeles Lakers na si Jerry West sa kanyang workout nang paulit-ulit lang namang nilampaso ng 17-year-old ang multiple former NBA All-Defensive Team at former NBA Defensive Player of the Year na si Michael Cooper sa one-on-one. Desidido ang Lakers na i-draft si Bryant at nangyari nga ito sa pamamagitan ng isang deal sa Charlotte Hornets, ang team na na-draft sa kanya sa 13th overall pick para i-trade siya sa Lakers kapalit si Vlade Divac. At dito nagsimula ang NBA career ni Kobe Bryant bilang isang Laker forever sa kabuuan ng playing years niya. Sa mga unang taon ni Kobe Bryant sa Lakers ay nakilala siya bilang isang high flyer at siya lang naman ang 1997 NBA Slam Dunk Contest winner.
Bagamat Mamba mentality na din ang pinapakita ni Kobe sa mga unang taon niya sa NBA, ay hindi laging maganda ang resulta nito. Sa unang playoff series niya kontra Utah Jazz ay tumira lang naman siya ng 4 na air ball sa overtime na nagresulta sa kanilang pagkatalo. Mabilis namang nakasabay ang laro ni Kobe sa NBA at sa pangalawang taon ay nag-average na ng 15 points per game at naging pinakabatang all-star starter. Kahit pa off the bench talaga siya naglalaro para sa Lakers sa taong iyon. Nagtapon siya sa ikalawang pwesto sa 6th Man of the Year voting, ngunit muli silang natalo kontra Utah sa playoffs. Sa taong 1999 ay naging starting shooting guard na ng team si Kobe at nagtala na ng 20 points per game. Sa taong ito ay bigo pa din ang Lakers at nasweep ng San Antonio Spurs sa playoffs. Kasunod nito ay ang pag-hire nila sa legendary coach na si Phil Jackson na sa tingin nila ay ang pagbabagong kailangan para manalo. Sa taong 2000 naman ay nagsimula ang Lakers dynasty at ang success ng era ng duo nila Shaquille O'Neal at Kobe Bryant. Bagamat naging successful sa era na ito ang paglalaro ng dalawa ng magkasama, ay nabuo din ang away nila sa isa't isa. Ang dahilan nito ay ang pagiging kabaligtaran ng Mamba mentality ni Shaq. Malaki ang pagpapahalaga ni Kobe sa practice at sa training kung kaya't siya ang pinakamaagang player sa gym at pinakahuling player na lumalabas sa basketball court. Samantalang si Shaq naman madalas out of shape at tamad kung tawagin ni Kobe. Sa season na ito ay muling naging all-star si Kobe, dagdag pa sa pagiging member ng All-NBA Second Team at pinakabata ding napabilang sa All-NBA Defensive First Team. Si Shaq naman ang regular season MVP matapos magtapos ng 67 wins sa season ang Lakers. Ito lang naman ang kaya nilang gawin kapag in shape ang dominante nilang sentro na si Shaq. Sa playoffs naman ay talagang lumabas ang laro ni Black Mamba sa NBA Finals Game 4 kontra Pacers. Matapos din kalaro sa Game 3 dahil sa injury ay binuhat ni Kobe ang Lakers sa panalo habang na-eject ang MVP nilang si Shaq sa larong ito. Natalo ng Lakers ang Pacers sa series na ito sa loob ng 6 games at napanalunan ng Shaq and Kobe duo ang kanilang unang kampyonato. Patuloy ang Mamba mentality ni Kobe hanggang sa nakapagtala na siya ng 28.5 points per game at kasabay nito ay ang matagumpay na playoff run ng Lakers. Tinalo nila ang Sixers ni Allen Iverson sa NBA Finals at nakapagtala ng dominanteng 15-1 playoff win-loss record sa run na ito. Sa taong 2003 naman ay tinapos ni Kobe ang season bilang All-NBA First Team, All-Defensive First Team at All-Star Game MVP. Sa kasunod na taon ay nakuha ng Lakers ang kanilang third consecutive championship kontra New Jersey Nets sa NBA Finals. At si Kobe ang naging pinakabatang NBA player na nanalo ng 3 kampyonato. Ang ikatlong championship na nakuha ni Shaq at Kobe ay ang huli na rin para sa dalawa dahil sa patuloy na hindi pagkakasundo nila. Bagamat pasaway talaga itong si Shaq ay mayroon din naman tayong masasabi sa personalidad ni Black Mamba kung bakit hindi sila nagkakasundo. Ika nga, wala namang perpekto sa mundong ito. Hindi masyadong magaling sa pakikisalamuha itong si Kobe at minsan ay ang kanyang Mamba mentality at sobra-sobrang kumpiyansa sa sarili ay nakikita ng iba bilang kayabangan. Personally, sa tingin ko, ang gusto niyang makita sa kanyang mga teammate ay yung kasing sipag din niya pagdating sa training at sa practice. Pero syempre, tingin ko lang yon. Sa taong 2004 nga ay out of control na ang beef ng dalawa. Dagdag pa ang pagkakaroon ng kaso ni Kobe sa korte kaugnay ang isang sexual assault case. Kung kaya't kahit pa bumuo ng super team ang Lakers noon nang makuha nila ang free agents na sina Gary Payton at Karl Malone ay bigo silang iuwi ang kampyonato. Madalas ding pilit ang mga tira ni Kobe sa final series kontra Detroit Pistons kung saan nagtala siya ng 38% field goal percentage at 17% naman sa 3-point line. Kaya naman natapos agad ang series sa loob lamang ng 5 laro. Ito na rin ang naging mitya na kailangan ng pagbabago sa kanilang team at kumantong na nga ito sa pagkaka-trade ni Shaquille O'Neal sa Miami Heat kasabay ang pagiging franchise player ni Kobe Bryant para sa Los Angeles Lakers. Ito rin ang nagbigay daan para isolidify ni Kobe ang kanyang greatness bilang individual na manlalaro at pagkakataon para patunayan na kaya niyang pamunuan ang isang team. Bilang isang basketball maniac ay hindi inatrasan ng Black Mamba ang hamon na ito at patuloy pa ngang ipinamalas ang Mamba mentality. Noong 2005 ay umiskor lang naman ng Black Mamba ng 62 points kontra Dallas Mavericks sa loob lamang ng 3 quarter. Sa parehong taon ay umiskor din ng kamangha-manghang 81 points si Kobe kontra Toronto Raptors. Ito lang naman ang second highest scoring performance in NBA history. Pangalawa sa 100 points ni Wilt Chamberlain.
Sa 2005 season ay nagtala si Kobe ng 35 points per game average at 31 points per game naman sa 2006 season. Ngunit sa kabila ng individual brilliance si Kobe ay bigong makapasok sa playoffs ang Lakers. Isang kritisismo kay Black Mamba ay ang pagiging selfish masyado at individual player niya para sa isang team sports at ang kakulangan sa leadership skills. Sa mga sumunod na taon ay desididong manalo ang Lakers kaya naman kinuha nila sa kanilang team sila Paul Gasol at Trevor Ariza. Kasabay na din ang patuloy na emergence ng big man nilang si Andrew Bynum. Napatunayang effective ang mga moves na ito ng Lakers dahil nagtapos ang team bilang number 1 seed sa regular season at nakuha naman ni Kobe Bryant ang NBA Regular Season MVP Award. Ngunit, bigo pa rin silang manalo ng kampyonato matapos matalo sa NBA Finals kontra Boston Celtics. Sa taong 2009, ipinakita ni Black Mamba ang pinakamature na paglalaro niya ng basketball kung saan niyakap niya ang leadership role at tinanggap niyang hindi niya kayang manalo ng championship ng mag-isa. Nanalo ng back-to-back NBA championship ang Lakers noong 2009 at 2010 sa pangunguna niya. Ng 2010 finals pa nga kontra Celtics ay naglalaro si Kobe habang may bone spur injury at may broken finger. Sa Game 7 ng series ay hindi maganda ang shooting ni Kobe. Ngunit sa likod ng Mamba mentality ay ginawa niya ang lahat ng pwedeng maitulong sa team para manalo. At kumuha lang naman siya ng 15 rebounds sa game na ito tungo sa isa pang kampyonato. O partida, injured pa yan ha? Matapos ang back-to-back championships ay muling nag-struggle para manalo ang Lakers franchise at si Black Mamba. Kaya naman noong 2013 ay kinuha nila si Dwight Howard sa isang trade, ngunit hindi rin sila naging successful sa season na iyon. Unti-unti na ding nararamdaman ni Kobe ang father time sa mga panahong ito, kasunod ng sunod-sunod na injuries. Alam nating lahat na hindi injuries ang makakapigil sa Black Mamba sa paglalaro ng basketball. Sino ba naman ang makakalimot sa laro kontra Golden State Warriors kung saan na-injure ang kanyang Achilles? Tandaan niyo yun? Ngunit nanatili siya sa loob ng court para ipasok ang dalawang free throws at naglakad siya palabas ng court na parang walang nangyayari. Mamba mentality, ika nga. Kasunod dito ay nagkaroon din siya ng knee injury at shoulder injury, kaya naman nahirapan siyang manatili sa loob ng court para sa kanyang team. At ng 2016 ay sinulat ni Kobe ang Dear Basketball para i-announce ang kanyang retirement mula sa sport na minamahal niya at minamahal siya. Sa last career game ni Kobe ay ipinaalala niya sa lahat ang Mamba mentality at umiskor ng 60 points bago magpaalam sa basketball court. At hanggang ngayon ay isa pa rin siyang inspirasyon sa bawat isa sa atin na gustong maging magaling sa mga bagay na pinili nating gawin. At sa tuwing magtatapon ng papel sa basurahan ay isushoot pa rin natin ito habang sumisigaw ng Kobe! At hanggang ngayon din ay buhay na buhay sa puso ng bawat fans at manlalaro ng basketball ang Mamba mentality. O ano, mayroon pa bang NBA player sa kasalukuyan ang kapareho niyang may Mamba mentality? Comment below ang mga opinion nyo at huwag kalimutang mag-subscribe sa IMAX Sports Channel para laging updated sa lahat ng makabuluhang kwentong sports. Share nyo na rin!